Mga boss, tara magpalit tayo ng fuel filter ng bagong Toyota Fortuner. Mga boss, kung meron kayo dyang long nose o plies, so pwede na natin gamitin yan. Luwagan natin yung mga lock mga boss, then dahan-dahanin natin tanggalin yung kanyang mga hose. So ingat lang tayo mga boss sa pagkakalas ito kasi plastic yung kanyang mga fuel line dito. So ang complaint dito ng customer mga boss, naglo-low power daw yung kanyang sasakyan. So gusto niya palinis yung kanyang EGR tsaka intake manifold. Pero sabi ko, boss, bago pa yung inyong unit. So dito muna tayo sa basic. Checkin muna natin yung kanyang fuel filter. So ayun nga yung ginawa ko. Chinek ko yung kanyang fuel filter. Mga boss, sa pagkakalas naman ng kanyang fuel filter, so tanggalin lang natin lahat yung clamp niya tsaka yung mga fuel line hose niya. So, uga-ugain lang natin mabuti yan para matanggal natin. So, nakakalam lang naman yan. Higitin lang natin pataas yan. So, ganun lang pagkakalas ng fuel filter ng Fortuner. Sa ilalim niyan mga boss, meron niyang isang socket wire. So, kalasin natin yon. So, pindutin nyo lang. Pag napindot nyo, so, tanggal na yung socket wire niyan. So, ganun lang kadali magkalas ng socket wire. Mga boss, kung makikita nyo, meron niyang arrow. So, ayan, dyan nakatapat yung guide niya mga boss. So, pagkakalas naman ng lock niya mga boss, laging pakaliwa po yung luwag niya. So, kung paano natin kinalas, so ganun lang din mga boss, ganun din natin ibalik. So, meron niyang o-ring, gamit lang tayo ng flat screw. So, tanggalin natin yung lumang o-ring niya. Tapos, bago natin ilagay yung bagong fuel filter element type, so linisin natin mabuti yung kanyang housing para malinis yan at walang dumi. So kaya naman pala humihina yung hatak niya at saka naglo-low power. So tingnan nyo naman yung nakalas kong fuel filter. Tingnan nyo yung picture niya. So ayun yung nakalas kong fuel filter. Grabe, napakadumi. Sobrang barado. So required ko talaga at advice ko sa inyo na kapag naka-reach ng 10,000 or 30,000 ang inyong mga sasakyan, so papalitan nyo na yung inyong mga fuel filter. Mga boss, kapag malinis na yung housing ng ating fuel filter, so pwede na nating ilagay yung kanyang bagong o-ring. Tapos pwede na rin natin ilagay yung kanyang bagong fuel filter element type. So ipasok lang natin yan mga guys. Ganyan lang yung paglalagay ng bagong fuel filter. So ipasok lang po natin. So sa pagbabalik naman guys, same procedure lang din kung paano natin kinalas yan. So, pinakamaganda din kung gusto nyo magkalas ng ganito. So, lagay nyo na tanda para hindi kayo malito. Para sa pagbabalik ay okay na okay at goods na goods at walang problema sa pagbabalik ng kanyang fuel filter. Kung makikita nyo naman yung bagong fuel filter do sa luma, napakalaki talaga ng pagkakaiba. So, basta naka-reach ng 10,000 km ang inyong mga sasakyan. So, palitan nyo na yung fuel filter. So, pagbabalik guys, ganun lang din. Same procedure, ipasok nyo lang yun doon sa pinaka-clip nya. So, ibalik lang natin yung kanyang mga hose. Lahat ng kanyang hose, 4 yan. So, itira lang natin yung paglalabasan ng diesel mamaya para sa pag-bleed natin. So, pakita ko sa inyo kung paano mag-bleed ng mga gantong diesel. So, yan, ipip-pump lang natin mabuti yan hanggang sa lumabas dyan yung diesel tapos lumabas dyan yung hangin. So mga diesel type kasi napaka-importante na kapag nagpalit tayo ng fuel filter, ibilid natin mabuti para hindi pasukin ng hangin kasi pag pinasok ng hangin yan, napakahirap ng buhayin yan o i-start. So mag-bleed na mabuti para maiwasan na mapasukan ng hangin. Pagtapos ko nga ikabit, so ni-road test namin. So after road test, so okay na, goods na. So tuntua yung ating customer kasi okay na yung kanyang complaint. So maraming salamat mga boss sa panonood. Kung nagustuhan mo yung video ko, so pakishare na rin sa iba para magkameron ng idea yung iba. So God bless po sa atin lahat.